Mabuti pa rito sa mansyon. May sariling kwarto si Princess. Ikaw gusto mo lang yata makiscore sa akin. Bawal ba? Palagi tayong busy sa trabaho at pagod na sa gabi. Ngayon lang ulit natin ito magagawa. Dahil tayo lang ang nandito sa kwarto. Ano ba, Arthur? Nakikiliti ako. Isa lang. Please na. Gusto mo lang sundan si Princess? Okay lang yan. Mayaman naman na tayo. Paisa lang, please. Sige na, ito na. Ganda-ganda talaga mga asawa ko. Arthur, narinig mo ba yun? Sa kwarto ni Princess. Baka kung ano nangyari. Puntahan natin siya. Tara. Nagmamadali kaming tumayo papunta sa kwarto ni Princess. Si Arthur ay kumuha ng baril. Pagdating namin doon, sumalubong sa amin ng isang nakakatakot na aswang. Isang malaking bulas ng aso na may itim na balahibo at pulang mga mata. Aswang! May aswang! Ako ang bahala. Magaling umilag ang aswang na yun Nakalabas agad. Arthur, ang anak natin! Winakwak ng aswang ang tiyan niya! Wala na siya! Princess! Minatay ng aswang ang anak ko! Yun po ang ipagtatapat ko sa inyo, Miss Ligaya. Ang anak ko ay pinatay ng aswang. Matagal ko nang itinago ang katotohanan ito sa mga katrabaho ko, kaibigan, at sa mga kapitbahay. Pero sa pagkakataong ito, ay sasabihin ko ang totoo sa channel na ito. Aswang ang pumatay sa anak ko at hindi siya naaksidente o kinain ng mabangis na hayop. Matapos mamatay si Princess ay naging komplikado na ang lahat. Samot-saring tao ang naging sospek at sentro ng panghihinala dahil hindi pa rin kami tinatantanan ng aswang. Ito ang dahilan kung bakit naisipan kong sumulat sa inyong channel para ibahagi ang sarili kong kwento na hindi lang tungkol sa pakikipaglaban sa aswang. Ito ay punong-puno ng misteryo at iba't ibang klase ng emosyon dahil sa aking istorya. Hindi lang basta nananakit ang aswang, marunong itong makipaglaro at magpaikot ng tao. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Michelle, isang dating abogado, at lahat ng pangalan ng taong sangkot sa kwento ay iniba ko para na rin maitago ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Taong 2004 nang maganap ang lahat. Yung akala natin ay talagang modernong panahon na. Pero may isang lugar na kung saan ang aswang ay nanggugulo pa rin sa buhay ng iba. Nang mga panahong ito, kamamatay lang ng ama ng aking asawa. Ipinatawag kami ng aking biyanang babae para magtipon sa kanyang mansyon at doon muna manirahan ng ilang buwan. Sa unang gabi, naganap ang isang trahedya. Ang pagkamatay ng aking anak. Kinabukasan ay nabalitaan din namin ang pagkamatay ng mga alagang hayop ng kapitbahay. At meron ding isang lalaki sa lugar namin ang nakakita ng aswang. Agad na nagpanik ang mga tao sa mansyon, kaya matapos mailibing si Princess, napagdesisyonan ng aking biyanan na lumipat na kami sa bahay niya sa San Roque para doon na manirahan. Bang Ramon, sa kaliwa pa. Makikita mo doon ang isang kanto, pasok ka doon. Dire-diretso tapos makikita mo yung gate na may nakalagay na Carmen Montero Property. Okay po, ma'am. Michelle, hawak mo pa rin yung picture ng anak natin.
Lalo kang hindi magiging maayos kapag hindi mo yan binibitawan. Patuloy mong maaalala ang nangyari. Arthur, miss na miss ko ng anak natin. Miss na miss ko na si Princess. Hindi ito totoo, di ba? Panaginip lang to. Buhay pa siya. Michelle, you have to accept the truth. Nasa maayos na lugar na si Princess at hindi siya natutuwa na nakikita malungkot ang mom niya. Ilang araw ka nang hindi kumakain, no? Hindi ka rin natutulog na maayos. At hindi mo na yan binibitawan. Sa tingin mo ba, gusto ng anak mo na magaganyan ka? Hindi na paulit-ulit hinahanap ang wala na. It's okay to grieve. Pero kailangan din natin tulungan ang sarili natin. Being emotionally weak is a weakness. Mama hate that. Bakit ganyan ka magsalita? Namatayan ka rin ng anak, di ba? Masakit bang marinig ang katotohanan natin, Michelle? It's the truth anyway. And Mama hate emotionally weak person. Natalie, ang bunganga mo, lalagyan ko yan ng zipper. Napaka-insensitive mo. Parang hindi mo pa mangkinang namatay kung makapagsalita ka. Mama, kumalma ka. Baka tumaas na naman ang dugo mo. He! Yang kapatid mo, pagsabihan mo. Wala na siyang ginawang tama. Ma'am Carmen? Dito na po ba yun? Oo. Dito na yon. Ipasok mo na sa loob ang kotse. Hoy, nandito na tayo. Miguel, tulungan mo ang Kuya Arthur mo mamaya pagbaba ng mga gamit. Huwag kang lalampa-lampa. Miguel, naririnig mo ba ako? Ma, hindi ka yata naririnig eh. May nakalagay na earphone sa tenga niya. Ano ba yung inutil mong kapatid? Tanggalin mo nga ang nakalagay sa tenga niyan. Sige po, Ma. Agad na tinanggal ni Arthur ang nakalagay na earphone sa tenga ni Miguel. At tumingin itong nagtataka sa aming lahat. Lumapit naman sa kanya ang aking biyanan at piningot ang tenga. Aray ko, ay. Ma! Kinakausap kita, hindi ka sumasagot dahil sa lintik na earphone na yan. Ang sabi ko sa'yo, tulungan mo ang kuya mo pagbaba ng mga gamit at bawasan mo ang pagkainutil mo. Opo, ma. Yan, dito na tayo. Sige, Mang Ramon, pakitulungan na rin mga ito na magbaba ng gamit sa loob. Opo, ma'am. Pagkatigil ng sasakyan ay lumabas na kami at tulong-tulong na nagbaba ng gamit ang mga lalaki. Malaki rin ang bahay na nilipatan namin. Meron itong 5 kwarto na kasya para sa amin. Nang naglilinis na ako ng gamit, lumabas ako para puntahan si Aling Marta sa kanyang tinutuluyan na nakabukod at nasa likod pa ng bahay. Meron kasi akong ipapakisuyo. Pagdating doon, napansin ko na meron siyang hawak na langis at nakalagay ito sa lumang bote. Nakaramdam ako ng pagtataka, kaya naisipan kong magtanong. Aling Marta, para saan pong langis na yan? Dinala ko ang langis na ito dahil sa nangyari noong nakaraan. Para saan po ba yan? Ito ang langis ng lana. Kapag kumulo ito, ibig sabihin, may aswang sa malapit. Ganun po ba? Noong gabing pinatay ng aswang si Princess ay kumulo ito. Hindi ko lang alam na nandun pala sa kwarto niya. Ibig sabihin, hindi ito peke o artipisyal. Dito mo malalaman kung mayroon kang kaaway na aswang sa paligid. Ay siya nga po pala, ma'am. May kailangan po ba kayo? Opo. May ipapaayos lang po sana ako. Alam ko pong may ginagawa kayo, kaso kayo lang pong kasambahay na kasama namin dito. Pinauwi po kasi ni Mama yung ibang kasambahay nila. Ay, oo. Baka kasi natatakot si Doña Carmen na maulit muli yung nangyari kay Princess. Anong malay natin? Isa pala sa mga dating katulong ang aswang. Kami na lang ni Mang Ramon ang talagang matagal na nilang kilala. Puro bago lang kasi yung mga katulong. Sa bagay, tama po kayo. Mahirap na magtiwala sa mga tao ngayon. Ay, sige po, ma'am.
Tutulungan ko na po muna kayo dyan bago ko tapusin ang paglilinis dito. Nakakaya nga po sa inyo at pinuntahan niyo pa ako. Nasa labas pa man din ang bahay niyo tong tinutuluyan ko. Okay lang po. Salamat po, Aling Marta. Hindi maalis sa isip ko ang langis ng lana na sinasabi ni Aling Marta. Naisip ko kasi kung nasa akin lang ang bagay na yon, nailigtas ko sana ng mas maaga si Princess. Samantala, nagpaluto ang aking biyanan ng maraming pagkain para sa hapunan. Halos lahat kami na nasa mesa ay walang gana. Si Mama at Natalie lamang yung kumakain. Bakit hindi pa kayo kumakain? Ang dami ng niluto ni Marta. Sayang naman kung nakatulala lang kayo dyan. Oo nga, tama si Mama. Kumain na tayo. Ang sasarap pa naman, oh. Huwag na kayo mag-alala. Wala na rito yung aswang. Miguel, magdahan-dahan ka. Makabasag ka na naman ng mga plato. Sorry po. Michelle, kumain ka na. Hindi na maibabalik ang buhay ng anak mo. Pinatay na siya ng aswang. Stop worrying about the same things, Ate Michelle. And Mama's right. Your daughter is dead. We can't do anything about it. You're so overreacting. Mama hate that. Bakit ba lagi mong ini-invalidate ang nararamdaman ko, Natalie? Ay, the same riot again. Stop. Marta, dalhin mo dito ang juice. Teka, ano yung dala mo? Ano yung kumukulong langis na yan sa bote? Ang sabi ko, juice! Magdala ka ng juice dito! Teka, ibig mong sabihin? Kumukulo ito dahil isa sa inyo ang aswang. Isa sa inyo ang pumatay sa anak ni Michelle. Anong sinasabi mo? Isa sa kanilang aswang? Hindi ba nasabi ko na sa'yo na kapag kumulo ang langis ng lana, ibig sabihin, may aswang. Hoy, Marta! Pumabalik na naman ang saltik mo sa utak. Tigilan mo na yan! Ang asikasuhin mo ay yung pinakukuha ko sa'yo! Yung juice! Nasaan na yung juice? Ma! Si Michelle na himatay! Oh my God! Michelle! Michelle, gumising ka! Michelle! Hindi ko na alam ang sunod na nangyari dahil tuluyan nang nawala ang aking malay. Habang natutulog, isang panaginip ang nagpakita sa akin. Si Princess. Nakita ko siya na nilalapa ng aswang. Ma, tulungan mo ako. Yung aswang. Oo, anak. Ililigtas kita. Hintayin mo ako dyan. Princess, anak! Hindi ako makagalaw. Ang anak ko! Ang anak ko! Princess! Princess! Michelle! Michelle! Nananaginip ka. Si Princess! Pinatay siya ng aswang! Halika rito. Iyayakapin kita. Sobrang bigat ng pakiramdam ko ng mga sandaling yun at ang tanging yakap ni Arthur ang nakapagpakalma sa akin. Arthur, yung sinabi ni Aling Marta kanina, naniniwala ka ba doon? Hindi, Michelle. Tayo lang naman ang nandun. At walang aswang sa pamilya namin. Pero bakit kumukulo yung langis ng lana? Naniniwala ako sa mga ganong bagay dahil ang tatay ko magsasaka. Marami na rin siyang na-encounter na aswang sa bukid. Arthur, hindi ba? Matagal ka rin nawali sa pamilya mo dahil nag-aral ka at nagtrabaho ka sa Manila. Tapos nabanggit mo sa akin noon na nakipag-ugnayan sa aswang si Mama. Hindi malabo yung sinasabi ni Aling Marta. Michelle, kalma. Hindi nakakatulong sa iyo ang sinabi ni Aling Marta. Huwag kang maniwala doon. Hindi yun totoo. Magsasalita na sana ako pero hindi ko na naibuka ang aking labi nang marinig ko ang isang tunog. Isang angil na magaspang, malalim at parang galing sa bituka. Ito ay parang halakhak na pinipilit maging ungol at saka lumagapak na parang bakal na hinihila sa semento. Pagkarinig ko nito ay nagsitaasan ang aking balahibo.
Yon ang eksaktong tunog na narinig ko nang mamatay ang aking anak. Arthur, narinig mo ba yan? Oo. Pero walang aswang sa lugar na ito. Paano? Hoy! Michelle! Saan ka pupunta? Baka delikado. Baka nasundan tayo ng aswang na pumatay sa anak natin. Hindi mo naman siya nabaril, di ba? Dahil nakailag siya. Ako mismo papatay sa kanya. Michelle, ano ka ba? Michelle! Hindi ko na pinansin ang mga sunod-sunod na tawag sa akin ni Arthur. Hinanap ko ang mahaba niyang baril at dali-daling lumabas. Paglabas ko, nagulat ako sa aking nakita. Yung mismong aswang na pumatay sa aking anak. Nakita kong lumabas mula sa kwarto ni Mama. Mukhang hindi nanggaling ang aswang sa labas dahil hindi basag yung bintana. Nakita ko ang biyanan ko na nagyoyosi at tila walang pakialam dito ang aswang. Naramdaman ako ng aswang kaya lumapit ito sa akin at... Dumamba ito sa akin at sinakal ang aking leeg, kaya nabitawan ko ang baril. Kitang-kita ko ang malahalimaw nitong mukha at tumulo sa aking dibdib ang malapot na likido mula sa bibig nito. Napapikit na lang ako nang ilabas nito ang kanyang pangil. Naramdaman ko ang pagdating ng isang tao. Narinig ko ang malakas na paghampas nito sa aswang. Umalis sa ibabaw ko ang nilalang at pagmulat ng aking mga mata, nakita kong sinakmal nito si Arthur. Agad akong tumayo at kinuha ang baril sa sahig. Pinagbabaril ko ang aswang, pero tila napakakunat ng malaaso nitong katawan at hindi bumabaon ang bala. Nadaplisan lang yun ng kaunti sa tiyan at nagtatakbo palabas ng bahay. Pinuntahan ko si Arthur at tinulungang makabangon. Napatingin ako sa kwarto at nakita ko si Mama na tila walang pakialam sa mga nangyayari. Kaya naman agad ko siyang pinuntahan. Mama, ano ka ba? Bakit nakatayo ka lang dyan? Yung anak at manugang mo muntik nang mapatay ng aswang. Aba, anong magagawa ko? Mabuti at may mga baril kayo, di nakalabas. Mama, yung totoo. Nag-aalaga pa rin po ba kayo ng aswang hanggang ngayon? Yung aswang na yun ay alaga mo kaya siya lumabas sa kwarto mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Michelle. Matagal ko nang itinigil ang pag-aalaga ng sigbin simula nang magkasakit ang papa nila. Hindi ako gumagalaw dito kasi mas lalong manggigigil ang aswang sa tao kapag nagpakita ka ng takot. Isa pa, may mga baril naman kayo. Di barilin nyo na lang. Mas madami pa akong problema sa buhay para intindihin yung walang kwentang aswang na yan. Ma, namatay ang apo mo dahil sa aswang na yan. Ibabalik ko rin ang tanong sa'yo. Yung totoo, nag-aalaga ka pa rin ba ng aswang hanggang ngayon? Kasi kung hindi mo siya alaga, bakit hindi ka niya sinasaktan? Nanggaling siya sa kwarto mo. Ikaw ang una niyang masasaktan. Aba, malay ko! Baka sa sobrang ganda ng nanay mo, hindi siya magawang sakta ng aswang. Bumalik na kayo sa kwarto nyo. Wala naman na yung aswang. Ang dami nyo pang reklamo. Mama, alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Pero sana hindi na maulit ang nangyari kay Princess. Dahil kapag naulit yon, alam na namin kung sinong pagbibintangan. At hindi ko alam kung anong Pinagbabantaan mo ba ako, ha? Sino ka ba? Anak ka lang naman ng isang hampas lupang magsasaka, di ba? Wala kang karapatan na pagsalitaan ako na parang mas mataas ka kaysa sa akin. Alam mo, hindi sana kita tatanggapin bilang manugang kung wala akong utang na loob sa'yo. Kung hindi mo na ipanalo ang ilang kasong kinasangkutan ng aming pamilya. Wala ka rito? Isiksik mo yan sa kokote mo! Mama, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan si Michelle. Umalis kayo rito sa kwarto ko! Alis! Alis! Simula ng gabing yun, nawala na ako ng tiwala sa aking biyanan.
Hindi ko na siya makita tulad ng dati dahil hindi matanggal ang panghihinala ko. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, hindi ko na siya matignan sa mata. Lahat kami ay may sari-sariling mundo. Si Mama at si Natalie ay tahimik na kumakain at si Arthur naman nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Biglang dumating si Miguel na may dalang bag at nakasuot ng pormal na damit. May lakad ka yata ngayon, Saan ka pupunta? Ma, may board exam po ako ngayon. Magte-take po ulit ako. Hindi ka na nasasawa sa kakatake ng lintik na board exam na yan. Patatlo mo na yan, Hindi ka pa rin sumusuko. Ma, hindi naman masama kung susubok ulit ako ngayon. Malay mo, makapasa ako. Stop! Mahinang utak mo, Miguel. Huwag ka nang umasa na papasa ka pa. Alam mo, nasasayang lang ang pera natin sa kung saan saang review center na pinaggugugulan mo ng oras. Ang mabuti pa, magtrabaho ka na lang. Tumulong ka sa negosyo natin. Ma, gusto kong maging kagaya ni Kuya. Magaling na doktor. Hindi ka nga magaling. Ano magagawa natin? Ibang utak mo sa kuya mo dahil yung sayo, utak biya. Matama na! Ang aga-aga. Hindi dapat tayo nag-uusap ng ganito. Okay lang, Kuya. Sanay na ako. Ikaw yung magaling, ako yung walang kwenta. Ikaw yung may utak, ako yung utak biya na sinasabi ni Mama. Yun naman ang totoo eh. Kaya nga lagi na lang ikaw. Alam mo, Kuya, kung magiging aswang lang ako, kagaya nung aswang na pumatay kay Princess, ikaw ang una kong titirahin para mapansin naman ako ni Mama. Hoy! Ang bunganga mo, Wala kang respeto sa kuya mo. Kung gusto mong mag-board exam, di mag-board exam ka. Basta tandaan mo lang na kapag hindi ka na naman nakapasa, hindi ka makakahingi ng pera sa akin para mag-enroll na naman sa review center. Leave! Now! Padabog na umalis ng bahay si Miguel. Ang Kuya Arthur niya naman, mukhang hindi makapaniwala sa sinabi ng kapatid niya. Dahil yun ang unang beses na nagsalita ito ng ganun. Mukhang napiko na ata ito sa sinasabi ng nanay niya. Samantala, kinagabihan, ginabi kami ng uwi ni Arthur dahil nag-overtime ako sa trabaho. Hindi ako pinag-iisa ng asawa ko kapag ganoon dahil para sa kanya ay delikado ito. Tahimik lang kami habang nasa biyahe at napansin ni Arthur na pagod ako. Ilang araw pa lang simula nang mamatay ang anak natin. Hindi ka pa nga gaano nakaka-recover. Tapos ngayon, binibigla mo ng katawan mo sa trabaho. Baka ma-overfatigue ka niyan. Alam mo, Arthur, mas okay na yung pagod ang katawan kaysa mapagod ang utak sa kaiisip. Hindi pa rin maalis hanggang ngayon sa utak ko yung langis na kumukulo ni Aling Marta. Kasi ang ibig sabihin daw nun, isa sa mga kasama natin ang aswang. Tapos kagabi, ayaw kong maghinala kay Mama pero bakit ganun siya? Michelle, masyado nang nakakapagod ang trabaho mo sa law firm. Ang mabuti pa, huwag mo na munang isipin yan. Hayaan mo. Ako ang paboritong anak ng nanay ko, kaya madali akong makakalapit sa kanya. Aalamin ko kung totoong nag-aalaga pa rin siya ng aswang. At ako na bahalang magpatigil sa kanya. Ipahinga mo ng isip mo. Pakiusap. Salamat, Arthur. Arthur, tingnan mo. Napakalaki ng ibon na nakadapo dun sa may garahe. Oo nga. Ano klaseng ibon yon? Kaagad kaming lumabas ni Arthur ng sasakyan at dahan-dahang lumapit sa ibon. Nang makita namin ito ng malapitan, ay doon namin napansin kung gaanong nakakatakot ang itsura nito. Ang mga paa nito'y hindi pang ibon. Parang kamay ng tao na mahahaba ang kuko. Ang balat sa leeg ay kalbo at kita ang buto at ugat. Ang balahibo'y kulay abo at parang basa. Dilaw ang kulay ng mata. Masangsang ang amoy. Hindi ito basta ibon, kundi isang aswang. Nang maramdaman nito ang presensya namin, ay kaagad nitong sinakmal si Arthur.
Michelle! Ah! Saglit lang! Maghahanap ako ng... Ano ba? Ano bang pwede kong ihampas? Nagkapa ako sa isang kahon na nasa may garahe at nakita ko ang isang baseball bat. Kinuha ko ito at saka sumugod sa aswang at pinaghahampas. Nasaktan ito nang matamaan ko yung ulo niya kaya naman umalis ito sa ibabaw ni Arthur at lumipad palayo. Pumunta siya sa likod. Sundan natin siya. Papatayin ko ang ibon na yon. Dahil baka makaperwisyo pa siya sa atin. Arthur, hindi siya basta ibon. Aswang siya. Ano? Sabi ng tatay ko, pare-parehas lang na masangsang ang amoy ng mga aswang. Kaya sigurado akong hindi yun basta ibon. Hindi lang yung aswang na aso ang nagpapakita sa atin. Posible. Kukuha ko ng baril. At pumunta tayo sa likod at hanapin natin siya. Pero Arthur, Hindi na nakinig si Arthur sa akin. Kumuha siya ng baril at pumunta sa likod kung saan nakita namin ang isang patay na aso na wakwak ang dibdib. Nagkatinginan kami ni Arthur at parehas ang aming iniisip. Pero biglang dumating si Miguel. Duguan ang kanyang suot na polo. Nang makita niya kami ay gulat na gulat siya. Tumingin siya sa amin na parang may sikreto na hindi namin pwedeng mabunyag. Sino may kagagawa nito, Miguel? Wala po. Teka. Bakit mo binubuhat yung patay na aso? Saan mo dadalhin yan? Miguel, sumagot ka. Ikaw bang pumatay sa aso na ito? Hindi. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Halatang nagsisinungaling ka. Dahil hindi ka makatingin ng diretso sa amin. Isang tanong, isang sagot. Ikaw ba ang pumatay sa aso na yan? Oo! Pinatay ko ang aso na yan. Masaya ka na? Miguel, bakit mo siya pinatay at winakwak ang katawan? Anong kasalanan ng aso na yan sa'yo? Wala kang pakialam. Wala kayong pakialam. Gagawin ko kung anong gusto ko sa aso na to. Binuhat ni Miguel ang patay na katawan ng aso at tumakbo palayo. Wala kaming ideya kung saan niya ito dadalhin. Akmang susundan naman ito ni Arthur pero pinigilan ko siya. Bakit? Gusto ko malaman kung saan niya dadalhin yung patay na aso. Huwag na, Arthur, please. Baka delikado. Bakit delikado? Kapatid ko yun at kuya niya ako. Kaya nga eh. Parehas kayong mainit ang ulo. Baka magsalpukan kayo. Ikaw ang panganay at mas matanda. Ikaw na lang ang magpasensya. Hindi ko lang masabi kay Arthur pero hindi maganda ang hinala ko kay Miguel. Naisip ko na rin na baka may kinalaman din siya doon sa aswang. Pati sa kanya, nawawala na rin ako ng tiwala. Para matahimik ako, kinabukasan naisipan kong magtanong kay Aling Marta. Dahil sigurado kung may alam siya tungkol dito. Pinuntahan ko siya sa kusina habang naghahanda siya ng almusal. Ma'am, ano po yung itatanong nyo? Aling Marta, kapag nandun ka sa tinutuluyan mo, hindi ba kumukulo yung langis? Ay, hindi eh. Medyo malayo kasi yun dito sa bahay nyo. Pero kapag dinadala ko siya rito, kumukulo siya. Ganun po ba? May tanong po sana ako tungkol sa aswang. Ano yun, ma'am? Ay sana masagot ko. May aswang po ba na kayang mag-iba-iba ng anyo? Oo naman, ma'am. May mga aswang na kayang maging ibon, aso, pusa, o kaya naman ay baboy ramo. Pero mas nakakatakot ang itsura. Kapag nakita mo sila, malalaman mo agad na hindi sila pangkaraniwang hayop at saka may masangsang na amoy. Matanong ko lang po, ang isang tao ba? Posibleng maging aswang? Oo, ma'am. Posible yan. Kasi may tinatawag tayong yanggaw. Yun ang nangyayari kapag ang isang tao ay kumain ng pagkaing nalawayan na ng aswang. At yung iba pa nga ay talaga nagpapalahi sila sa aswang. Kasi nga, gusto nila maging malakas para makapaghigante. Ganun po pala yun. Teka ma'am, bakit sobrang curious ka? Aling Marta, hindi kasi mawala sa isip ko yung langis na kumukulo. Oo.
Hindi nagsisinungaling ang langis na ito. Kaya mahirap magtiwala sa mga kasama natin. Mag-ingat ka na lang po. Palagi kang maglagay ng bawang at asin sa bulsa o kaya sa bag mo kapag umaalis ka ng bahay. Opo, Aling Marta. Tatandaan ko yan. Yan lang po ang tanong ko. Salamat po sa pagsagot. Walang problema, ma'am. Basta ba kaya kong sagutin, sasagutin kita. Sige po, Aling Marta. Matapos kausapin si Aling Marta, ay lumabas na ako sa kusina. Paglabas ko ay saktong bumaba sa hagdanan si Miguel, dala ang kanyang bag. Malalim ang talukap ng mga mata nito at para bang pinagsakluban ng langit at lupa ang ekspresyon ng mukha niya. Iba na ang pakiramdam ko sa tuwing nakikita ko siya. Hindi ko makalimutan yung suot niyang damit na duguan at yung pag-amin niya na siya yung pumatay sa aso. Hindi ko maiwasang manghinala na baka aswang siya at nayanggaw, kagaya ng sinasabi ni Aling Marta. Naihanda na ng aming katulong ang pagkain, kaya tinawag na ako ng aking biyanan sa dining table. Kain na kayo ng almusal at nang may lakas kayo sa maghapon. Maliban kay Miguel na hindi malang dumiretso dito at lumabas na ng bahay nang walang laman ng tiyan. Mama, may pinagdadaanan ba si Miguel? O may napapansin kayong unusual sa kilos niya? Wala naman. Bakit? Kagabi po kasi. Ma, ganun naman po talaga yung bata na yun di ba? Nalulungkot pa rin kasi yun dahil hindi siya makapasa sa board exam. Naramdaman ko na mahinang sinipa ni Arthur ang aking paa sa ilalim ng mesa, na para bang pinaparating niya sa akin na wag nang banggitin yung nangyari kagabi. Ganun ba, Ma? Nag-aalala lang kasi ako. Ang batang yon, ang black sheep ng pamilya. Kaya hindi siya naging matalino kagaya ng Kuya Arthur niya. Dahil nga, nung bata pa siya, mahilig siya sa pakikinig ng mga kanta ng mga rakista. At ang pinanunood ng batang niyan, mga cannibal, mga horror. Ganun po ba? May alam po ba siya sa mga aswang? Oo naman, siya pa. May bako, Aling Marta. Si Natalie, gisingin mo na maya-maya. May trabaho pang bruhang yon. Opo ba? Sige, kumain na kayo mag-asawa. Hayaan mo na yung mga ibang tao dito sa bahay. Yan na pala si Natalie na bruha. Good morning, people! Aba, tanghali ka na. Saan ka na naman ba nanggaling kagabi? At ang balita ko, madaling araw ka na umuwi? Ay, nako, Mama. Maganda ang mood ko ngayon, kaya wag mo na akong sermonan. Kasi alam niyo ba, na-promote ako sa trabaho kahapon. Oh, tapos? Yun, na-promote ako sa trabaho, kaya masayang-masaya ako ngayon. Yun lang, masaya ka na. Sa dami ng kapalpakang nagawa mo sa pamilya natin. Simpleng promotion, parang gusto mong ipagsigawan ko yan sa buong mundo. Kung naging lawyer ka katulad ni Michelle, baka matuwa pa ako. Ma, hindi ba kayo magiging proud sa akin? Oo nga, Ma. Dapat maging proud kayo kay Natalie. Kasi 5 months pa lang siya doon sa trabaho niya, na-promote agad. Ang galing-galing nga Congrats, Natalie. Oh, thank you, Kuya. Buti ka pa, na-appreciate mo ko. Congrats, Natalie. Thank you. Anyway, we should celebrate later. Ikakain ko kayo sa masarap na restaurant na merong masarap na steak. Kayo na lang na mga kapatid mo. Alam mo namang vegetarian ako, hindi ako kumakain ng steak. Masarap ang vegetable salad nila doon. Ano? Dadayo lang ako doon para sa vegetable salad. Gagawa na lang ako sa bahay. Kay dami-daming seasoning ng mga pagkain dyan sa restaurant. Hindi healthy sa katawan. O sige, Ma. Kami na lang ni na Kuya Arthur. Ate Michelle, sama ka na rin. Thank you, Natalie. Hindi talaga magkasundo ang biyanan ko at ang kanyang anak na si Natalie dahil sa isang dahilan. Hindi kasi natupad ni Natalie ang gusto ng kanyang ina na maging lawyer siya. Maaga kasi itong nabuntis at hindi malinaw kung buhay pa ba ang bata. Ito ang dahilan kung bakit may kinikimkim siyang inggit sa akin. Dahil pinakita ni Mama ang paghanga sa akin dahil sa propesyon ko
Samantala kinagabihan, isinama kami ni Natalie sa isang steakhouse. Napansin ko na hilaw pa yung steak na in-order niya para sa kanya. Pero mukhang nasasarapan siya dito. Natalie? Natalie, hindi ba yan makakasama sa tiyan mo? Hilaw na hilaw pa, oh. Seriously? At the age of 30 and a lawyer? Hindi mo alam ang rare steak? It's your first time here? Hindi. Bihira lang kasi mga taong umu-order ng rare steak. Kadalasan, medium rare o kaya naman well done. Maganda ang quality at preparation ng mga karne nila dito, kaya you don't have to worry about it. Hindi mapapasukan ng parasite ang tiyan ko, kagaya ng parasite na ipinasok mo sa ulo ni Mama. Natalie, hindi ba sabi mo, isinama mo kami rito para i-celebrate ang iyong promotion? Bakit mukhang magsisimula ka na naman ng away? Oh, sorry kuya. Na-carried away lang ng emotion. Well, let's celebrate. Cheer! Tinaasan ako ng kilay ni Natalie nang ipag-toast namin ang baso na may lamang wine. Hindi ko na lang yun pinansin at nag-focus sa pagkain. Hindi ko maiwasan na tignan si Natalie. Kakaiba ang paraan niya ng pagkain sa steak. May obsesyon. Sinahod niya ng daliri ang tumulong dugo niya at dahan-dahang sinipsip. Tila ba dinadama? Ewan ko ba pero para akong kinikilabutan. Michelle, yung pagkain mo ba, hindi mo pa kakainin? Oo nga pala. Nakatulala ka yata sa akin, Ate Michelle, habang kumakain ako. Gusto mo rin ba ng rare steak? Hindi. By the way, hindi pala ako sasabihin sa inyo ng uwi mamaya kasi may pupuntahan ako. Saan ka ba pumupunta, Natalie? At palagi ka na lang nawawala tuwing gabi. Pinakahanap ka ni Ma'am sa mga kaibigan mo, pero wala ka raw. It's not your business, kuya. I'm a grown woman now. Pupunta ako kung saan ko gustong pumunta kahit gabi. And also, wala akong ginagawang masama. I'm just doing my hobbies. And mas prefer ko na hindi nyo alam kung saan yon. Okay, fine. Basta mag-iingat ka. Mag-text ka sa akin kapag may nangyaring hindi maganda. Pagkatapos namin kumain, ay kami na lang ni Arthur yung magkasamang umuwi dahil nauna nang umalis si Natalie. Hindi mawala sa isip ko ang paraan kung paanong kinain ni Natalie ang rare steak. Para akong nahihiwagaan na di ko maintindihan. Tapos palagi pa siyang umaalis tuwing gabi. Abang nasa kotse kami ni Arthur at bumabiyahe, naisipan kong magtanong tungkol kay Natalie. Arthur, kailan nagsimula na umaalis si Natalie tuwing gabi? Hindi ko kasi masyado napapansin kasi tulog na ako sa gabi. Ganun na siya simula nang dumating tayo dun sa mansyon. Hindi ko alam kung bakit kasi hindi naman siya nagsasabi sa akin. Matagal din kaming hindi nagkasama ni Natalie. Wala ka bang napapansin na unusual sa kanya? Wala naman. Si Natalie, ganun na talaga yon. Mahilig talaga siyang kumain ng steak at mas prefer niya yung hilaw na hilaw pa. Bakit? Pati ba si Natalie pinaghihinalaan mo? Kagabi si Miguel. Nung isang araw si Mama. Tapos ngayon si Natalie naman. Unusual kasi napapansin ko sa kanila eh. Tsaka panayang paramdam ng aswang sa bahay natin. Hindi pa rin mawala sa isip mo yung kumukulong langis ni Aling Marta? Kasi Sa totoo lang, naiintindihan kita. At hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag sa iyo ang mga bagay-bagay kasi matagal ko nang hindi nakasama ang mga kapatid ko. Pati si Mama. Akmang ibubuka ko na ang bibig ko para magsalita. Pero sa unahan ng aming sasakyan ay may sumalubong na isang malaking bulas ng aso. Umangil ito ng napakalakas. Pagkatapos ay lumundag sa aming sasakyan at sumilip sa salamin ng aming kotse. Teka, may baril ako rito sa loob ng sasakyan. Kukuhanin ko lang. bilisan mo! Sisirain niya na yung salamin! Bago pa nakuha ni Arthur ang baril, nasira na ng aswang ang salamin ng sasakyan at nailusot ang kanyang kamay sa butas. Pinaputukan na ito ng aking asawa pero wala palang bala ang baril. Kaya pumunta pa siya sa likod para maghanap ng bala. Diyos ko! Ano ba yan?
Walang bala! Arthur, bilisan mo! Sinisira niya na lahat! Makakapasok na siya! Nilusot ng aswang ang buong katawan niya sa kotse. At nang makalapit siya sa akin, ay sinakal niya ng mahigpit ang aking leeg. Arthur! Bilisan mo! Mamatay ako ng aswang! Eto na! Eto na! Nalagyan ko na ng bala! Bilisan mo! Eto na! Matapos mapaputukan ng baril sa braso, ay pinaghahampas ni Arthur ng water tumbler ang ulo ng aswang. Naalala ko naman ang asin na nilagay ko sa loob ng aking bag. Dinukot ko yon at isinaboy sa aswang. Kaya umalis na ito at nagtatakbo palayo. Grabe! Ang kunat ng katawan ng aswang na yon at hindi ko pa siya napatay. Bakit ba kasi hindi ka nagdala ng maraming bala? Tapos nakalimutan mo pang lagyan ng bala yung baril mo. Hindi naman ako ang nag-ayos dito kanina, kundi si Mang Ramon. May ginagawa ako kanina sa laptop. May inaayos na files. Kaya sabi ko, siya na mag-ayos ng baril ko. Hayaan mo na. Matanda na rin kasi yun eh. Baka sinunod lang niya yung sabi mo na ilagay ang baril sa sasakyan. Ikaw pala talagang hindi nag-prepare. Hindi naglagay ng bala sa loob at hindi nag-stock ng marami. Common sense naman, di ba? Siyempre, i-check mo rin yung baril ng amo mo. Ay, yung matandang yun talaga. Minsan ay hindi maaasahan. Hindi na nga siya nag-duty sa gabi tapos simpleng task lang. Hindi pa magawa. Arthur, wag mo nang idamay dito si Mang Ramon. Walang alam yung tao. Tsaka minsan ganun talagang ugali nun. Kung anong mismong inutos mo, yun lang din ang susundin niya. Nakakainis kasi. Bakit ba hindi na tayo tinatantanan ng aswang na yan? Pinatay na nga niya ang anak natin. Arthur, sabi nga ni Aling Marta, nasa bahay natin ang aswang dahil biglang kumukulo ang langis. Si Natalie, parang kakaiba talaga. Kung si Natalie ang aswang, kaya niya bang patayin ang anak natin na sarili niyang pamangkin? Alam mo naman na inggit sa akin si Natalie. Stop this nonsense, Michelle. Tatlo ng pinaghihinalaan mo, and I understand where it's coming from. Pero wag muna tayong magbigay ng konklusyon. Alamin natin ang buong katotohanan. Sa kabila ng sinabing yun ni Arthur, hindi pa rin ako nakatulog sa kakaisip. 3 na ang kahina-hinalang tao sa bahay at hindi ako pwedeng magkamali tungkol sa kumukulong langis. Kinabukasan ay mas lalo pang lumakas ang panghihinala ko kay Natalie dahil umuwi siyang may sugat sa ulo at braso. Naaalala ko na dito rin nasugatan yung aswang. Hoy, Natalie. Naglalakad ka ng dire-diretso. Ano kami hangin? Hindi mo man lang kami babalitaan kung ano nangyari sa'yo? Bakit, ma? After ko bang ibalita sa'yo, mapapansin mo ako bilang anak. Kasi nasugatan ng buo kong katawan. Gusto ko na magpahinga. Buti nga eh. Umuwi pa ako rito kasi alam kong mapaparanoid ka. Aba, bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Kinukumusta lang naman kita. Anong nangyari sa'yo kagabi? Nagkasaksakan ba doon sa club na pinupuntahan mo gabi-gabi? Napagtripan ako ng mga tambay kagabi sa Eskinita at hindi ako sa club na sugatan. Saan Eskinita? Saan ka ba kasi pumupunta tuwing gabi? Kasi binibigyan mo kami ng clue na hindi ka talaga sa club pumupunta. Iyang sugat sa braso mo, parang nabaril yan. Tapos yung sugat sa ulo mo parang hinampas ng kung anong mabigat na bagay. Sigurado ka ba talagang pinagtripan ka lang ng mga tambay? Bakit? Anong gusto mong patunayan ngayon? Na bukod sa magaling kang lawyer, magaling ka rin doktor para maging proud na naman sa'yo si Mama? Sagutin mo na lang yung tanong ko, Natalie. Mahirap ba yon? Ano pa bang isasagot ko sa'yo? Kailangan ko pa bang ulitin na pinagtripan ako ng mga tambay kaya nasugatan ng ulo't braso ko? Sabihin mo na lang sa akin kung saang Eskinita yun. Ayoko nga. Bahala ka maghula. Magpapahinga na nga lang ako. Natalie! Paakyat na sana sa hagdan si Natalie nang hilahin ito sa braso ng aking biyanana at saka sinampal ng malakas sa mukha. Wala kang respeto. Mas matanda sa'yo si Michelle, kaya sana matuto kang gumalang. Gumalang? Di sana itinakwil mo na lang ako bilang anak. Tapos yung magaling mong manugang, siya na lang ipalit mo sa akin.
Wala rin man akong kwentang anak, di ba? Bakit ba tinipon mo pa kami? Kung ganito malang din kami itrato ni Miguel. Wala rin kwenta kung sasamahan ka namin dahil mukhang hindi ka naman masayang kasama mo ulit kami. Aalis ako sa pamamahay na to. Bahala ka na sa buhay mo! Tama si ate. Mabuti pang umalis na lang din ako. Pagkasunod na umalis ang magkapatid at ang aking biyanan, kinuha na rin ang bag niya at sumunod na rin sa kanila. Dala ang susi ng sasakyan. Pinigilan naman ito ni Arthur. Ma, hindi pa pumapasok si Mang Ramon. Hintayin mo na muna siya bago ka umalis. Nakalib si Mang Ramon. Nag-text siya sa akin kagabi. Ma, ipag-drive na kaya kita. No! Leave me alone! Gusto kong mapag-isa dahil nabubisit ako sa mga inutil mong kapatid! Hindi na nagpapigil pa si Mama at umalis na ito ng bahay. Kami lang ni Arthur ang naiwan kasama si Aling Marta dahil day off namin pareho. Nang tanghaling tapat, wala akong makausap dahil natutulog si Arthur. Naisipan kong puntahan si Aling Marta sa tinutuluyan niya para makipagkwentuhan at naabutan ko siya doon. Nakaluhod habang may kandilang itim na nakatirik sa sahig. Nagsasalita ito ng mga salitang hindi ko maintindihan. Tila ba siya ay nag-uorasyon. Naramdaman nito ang presensya ko kaya pinatay nito ang kandila at lumapit sa akin. Oh, Ma'am Michelle, ano pong ginagawa niyo rito? Tulog kasi si Arthur eh, naiinip ako. Alam kong wala ka namang gagawin sa bahay kaya alam kong nandito ka. Gusto ko lang sana makipagkwentuhan. Kayo ba, Aling Marta? Ano ba yung ginagawa niyo? Ay, ritual. Sa kainitan ng tanghali para mas lalong lumakas ang kakayahan ko. Hindi ko po pala nasabi sa inyo na bukod sa pagiging katulong, ay isa akong albularya. Ganun po ba? Kaya pala may alam kayo sa mga aswang. Eh, ma'am, ano po ba yung gusto yung pag-usapan? Tungkol po sa hinala ko. Baka kapag nalaman ko ang opinyon niyo, malinawan ako. Alam kong pinaghihinalaan mo silang lahat. Nararamdaman ko yon. Pero maging maingat ka. Kasi hindi naman silang lahat ay aswang. Meron lamang isa. Aling Marta, may hihingin sana akong pabor sa'yo. Ano yon, ma'am? Ano po kaya kung hiramin ko yung langis ng lana sa inyo? Itatapat ko yun sa kanila isa-isa kapag wala silang kasama. Para malaman ko kung sino ba talaga sa kanila ang aswang. Ma'am, pasensya na po pero hindi ko pwedeng ipahiram sa inyo ang langis na ito. Dahil baka lalong magulong isip mo. Aling Marta, babayaran ko po kayo kahit magkano. Basta ipahiram nyo lang sa akin yan. Ma'am, hindi niyo po ako maidadaan sa pera. Kagaya ng pamilya ng asawa niyo. Pasensya na po. Tsaka kailangan ko pong ipagpatuloy yung ritual. Sa pagkakataong ito, may bago akong pinanghihinalaan. Kaduda-duda rin kasi ang paraan ng pagkilos ni Aling Marta. Siya ang nagpasimula ng pagdududa sa isip ko sa pamamagitan ng kumukulong langis. Posible rin na siya mismo ang dahilan kung bakit ito kumukulo. At yun ang dahilan kung bakit hindi niya ito maipahiram sa akin. Nang magising ang asawa ko ay kinausap ko siya kung anong alam niya kay Aling Marta. Arthur, matanong ko lang. Si Aling Marta ba? May nagawa bang hindi magandang pamilya mo sa kanya sa nakaraan? Bakit naman bigla kang naging interesado kay Aling Marta? Arthur, mag-asawa tayo. Tapat ka sa akin at sinasabi mo sa akin ang lahat. Gusto ko lang malaman kung may nagawa bang hindi magandang pamilya mo sa kanya. Si Papa ang nag-opera sa anak niyang may appendicitis. Pero nagkamali ng pag-oopera sa Papa. Hindi ko alam kung anong klaseng failure yon. Pero dahil doon, ay namatay ang anak niya. At para hindi siya sampahan ng kaso ni Aling Marta, binayaran nila ito ng pera. Sinagot nila lahat ng pagpapalibing. At ngayon, pinapaaral ni Mama ang dalawang anak niya sa kolehiyo. Mahirap lang sila, kaya hindi makahindi sa pera. Arthur, may bago akong hinala. Hindi kaya si Aling Marta ang totoong aswang?
At nilalaro niya lang tayo para magawa niyang paghihiganti sa pamilya mo? Baka palabas niya lang yung pagkulo ng langis. Pero ang totoo, siya talagang aswang. Hindi ako sigurado dyan, Michelle. Dahil siya ang bagong subject sa aking panghihinala, nag-obserba ako sa kanya. Napansin ko na tuwing papasok ako sa bahay ay nanlilisik ang kanyang mga mata. Maitim ang talukap nito at tila ba masyadong misteryoso ang kanyang aura. Kinagabihan, naisipan ko siyang puntahan sa kanyang tinutuluyan at hindi pa ako gaanong nakakalapit doon nang makaamoy ako ng mabaho. Ano yun? Parang nasusunog na insenso at kamangyan. Diwa, gabi, apoy, abo. Diwa, gabi, abo. Asya. Wala. Kla, kla, siyusta. Anong sinasabi niya? Hindi ko maintindihan. Diwa, gabi, apoy, abo. Diwa, gabi, abo. Ash, kla, kla, siyusta. Diyos ko, anong sinasabi niya? Nakakatakot na to. Dahan-dahan akong lumapit sa tinutuluyan ni Aling Marta. Nakasara ang pinto kaya sumilip na lang ako sa bintana. Nakita kong nakaupo siya sa sahig habang napapalibutan ng mga kandila. Hawak niya ang mangkok na may lamang sinunog na insenso at kamangyan. At nasa unahan niya ang isa pang mangkok na may buhok, balat ng hayop at nangingitim na langis. Ilang sandali pa, biglang kumulo ang bote ng langis na nasa harapan niya at bumukas ang bintana. Lumabas doon ang aswang na anyong ibon. Oh, Diyos ko! Lumapit ang aswang sa kinaroroonan ko at bago pa ako makalayo, tinapunan ako ng sulyap ni Aling Marta at nakita ko na parang wala itong pakialam. Palakas na palakas ang dasal. Hinabol ako ng aswang at nang makita ako ni Arthur na tumatakbo, ay nagtaka ito sa akin. Anong nangyayari? Bakit ka tumatakbo? Yung aswang, Arthur! Yung aswang! Ano? Nandiyan siya sa likod mo, Arthur! Dinagit ng aswang si Arthur at parang gulay na ipinagtapunan. Nangangatal ang mga kamay ko. Naghahanap ng pwedeng ihampas o isaboy. Pero bago pa ako makakilos, sinungkit niya ng mahabang kuko ang aking damit. Saka ako itinaas at ibinagsak sa sahig. Nahilo ako ng sobra dahil sa lakas ng pagkakabagsak. Nakita kong dahan-dahang tumayo si Arthur at kumuha ng baril. Pero naunahan siya nito. Muli siyang dinagit ng aswang at ibinagsak. Nagpumilit akong makatayo at pumunta sa kusina. Tsaka kumuha ng asin. Pagbalik ko, isinaboy ko yun sa aswang. Mamatay ka na! Mamatay ka ng aswang ka! Marahil nasaktan ng aswang sa asin na isinaboy ko sa kanya. Kaya naman lumipad na ito palayo. Tinulungan kong makatayo si Arthur. At kung kailan wala na yung aswang, saka naman dumating si Aling Marta. Ma'am, sir, ano pong nangyari sa inyo? May nakapasok po bang aswang? Aling Marta, huwag kang magkunwaring wala kang alam sa lahat ng ito. Dahil ngayon, isa ka na rin sa kahina-hinalang tao sa bahay na ito. Kahina-hinala. Ano pong ginawa ko, ma'am? Nakita na naman kita kanina na nagsasagawa ka ng ritual. At sa kalagitnaan ng ginagawa mo, biglang dumating yung aswang. Sa mismong bahay mo dumaan at hindi ka malang sinaktan. Tapos parang wala kang pakialam na hinahabol na ako ng aswang. Palakas pa ng palakas ang pag-orasyon mo. Ma'am, kapag nagsasagawa po ako ng ritual ay minsan nawawala ako sa sarili dahil sa sobrang bigat ng enerhiyang bumabalot sa paligid. Nagdadahilan ka pa.
Alam kong ginagawa mo lang ito para maghiganti sa pamilya ni Arthur. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, ma'am. Kung patungkol sa ginawa ng papa ni Arthur sa anak ko, ipinagpasa Diyos ko na lang yun. At saka, bumawi naman ang pamilya nila sa pamilya ko. Sila ang nagpapaaral sa mga anak ko, kaya bakit pa ako maghihiganti? Hindi ako naniniwala. Kasi hindi mangyayari to kung walang aswang o nagtatawag ng aswang. Ma'am, hindi ko po alam. At kahit patayin niyo ako, wala akong alam. Aling Marta, tumataas po yata ang dugo ninyo. Magpahinga na kayo doon sa tinutuluyan ninyo at ako na bahala sa asawa ko. Hindi na nagsalita pa si Aling Marta at sumunod naman ito sa sinabi ni Arthur. Ako naman ay dumiretso sa aming kwarto. Kumuha ng maleta at nag-impake. Michelle, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? Arthur, umalis na tayo sa bahay na to. Hindi ko na alam kung sinong pagkakatiwalaan ko. Lahat sila kahina-hinala. Lahat sila pwede maging suspect sa pagkamatay ng anak ko. Pero Michelle, Anong pero, Michelle mo? Na wag akong umalis? Kasi hindi ko dapat pinangungunahan ang isip ko? Pero lahat sila, may senyalis na posibleng sila ang aswang o tagatawag ng aswang. Alam mo dati, gusto ko lang i-please ang pamilya mo. Ginawa ko ang lahat ng pagpapalakas sa kanila. Pero ngayon, wala na akong tiwala. Alam kong hindi mo ako naiintindihan dahil pamilya mo sila. At matagal na ninyong kasambay si Aling Marta. Kaya ako na lang ang aalis. Babalik ako sa bahay natin. hindi Michelle. Sasamahan kita. Hindi kita pwedeng hayaang mag-isa. Mahal na mahal kita. Yumakap ng mahigpit si Arthur at pagkatapos magkasama kaming umalis sa bahay na yon. Si Arthur na raw ang bahalang magpaliwanag sa biyanan ko. Ipahinga ko na lang daw ang aking utak sa mga isipin. Isang araw, nang pauwi na ako sa trabaho, bigla na lamang akong sinalubong ni Miguel at inayang kumain sa isang restaurant. Hindi naman ako makatanggi dahil mukhang meron siyang sasabihin. Oh, Miguel, bakit naman bigla mo naisipang manlibre dito? Ate Michelle, ano kasi, ikaw na lang ang alam kong nagtitiwala sa akin, sa pamilya natin. Hindi ba? Nung kakagraduate ko pa lang sa college, ikaw ang pumunta sa halip na si Kuya at si Mama. Si Ate Natalie naman, pawala-wala, kahit hanggang ngayon. Ano bang meron, Miguel? Alam kong hindi mo ko basta ayain dito nang wala lang. Ano kasi ate, lumabas na yung result ng board exam ko. At nakapasa ako. Talaga? Congrats, Miguel. Nakaka-proud ka naman. Buti ka pa nga ate, napaproud sa akin. Hindi kagaya ni Mama at Kuya. Alam mo, Miguel, napaproud din sa yung kuya mo. Hindi lang siya expressive katulad ko. Sana nga po ate. May sasabihin pala ako sa yung sekreto. Ano yun, Miguel? Ate, ang totoo kasi niyan, nag-practice akong maging surgeon. At ginawa ko yun sa likod ng bahay, sa lugar na walang makakita sa akin. Nagdadala ako ng asong kalye at winawakwak ko ang katawan nito para pagpraktisan kung paano mag-surgery. Yun ba yung gabing nahuli ka namin na duguan ng damit? Oo ate, yun na yun. Hindi ko lang sinabi sa inyo dahil ayaw kong malaman ni Kuya. Gusto ko kasing sekreto sa kanilang paghahanda ko. Gusto ko na magulat na lang sila isang araw na isa na akong doktor at magaling na surgeon. Sa pagkakataong yun, nawala ang pagdududa ko kay Miguel dahil nasagot na ang tanong ko. Hindi pa kami tapos kumain nang biglang nag-ring yung di keypad kong cellphone dahil tumatawag si Arthur. Lumayo ako saglit kay Miguel para sagutin ang tawag ng asawa ko. Hello? Arthur? Michelle, nandito ako ngayon sa lugar ni Natalie at nabugbog ako. Nabugbog ako ng mga tambay Ano? Saan dyan? sa Tondo, Manila. Walang hiya ang mga tao dito. Kapag napagtripan ka nila, hindi ka makakapalag, lalo na at layo. Anong ginagawa mo dyan? At bakit nandyan si Natalie? Nalaman ko kasi na nandito si Natalie dahil sa isa niyang kaibigan. Dito niya itinatago ang anak niya na inaalagaan ng ina ng nakabuntis sa kanya.
Ngayon nagkabistuhan na. Ang bala ko ay dalhin sa atin si Natalie kasama ang anak niya. Sa atin ko na lang siya itatago. Dahil ayaw niyang malaman ni Mama ang sikreto niya. Ang kaso, di ko matitiis na hindi siya iuwi dahil delikado siya rito. Masasamang mga tao rito. Okay, sige. Sa atin na muna si Natalie at ang anak niya. Magpagamot ka muna sa ospital o kaya sa klinik bago ka umuwi, okay? Okay lang. Nagamot na ako ng mga mababait na tao dito. Sige na. Patayin ko muna ang tawag at bibiyahe pa kami. Sa pagkakataong yun, nawala na rin si Natalie sa listahan ng aking pinaghihinalaan. Lalo na nung dumating siya kasama si Arthur dahil doon niya sinabi ang lahat. Natalie, ito bang dahilan kung bakit nawawala ka tuwing gabi? Ate, papatayin ako ni Mama kapag nalaman niya buhay ang anak ko. Dahil alam niya isang malaking kahihiyan ang ginawa ko sa pamilya namin. Hindi na nga ako nakapasa sa pagkaabogado tapos nabuntis pa ako. Bakit hindi mo ito sinabi sa kuya mo? Hindi naman siya kagaya ni Mama. Tatanggapin ka pa rin niya kahit nagkamali ka. Natakot kasi ako, ate. Kaya gumawa na lang ako ng paraan para maitago ang anak ko. Pero delikado sa pinagtaguan niya, Michelle. Ang daming masasamang tao. Galit sila sa mayayamang kagaya natin. Kaya yung si Natalie, nung araw na bago siya umalis sa bahay ni Mama, dumadaan lang siya, tapos pinagtripan siya ng mga tambay. Kaya pala. Tapos ayaw niyo pang maniwala sa akin. Hindi ko lang masabi ang saktong lugar kasi nandun si Mama. At sigurado kung mag-iimbestiga siya dahil ipapakulong niya yung mga tambay. Matutuntun niya kung nasa ng anak ko kapag nangyari yun. Ayoko madamay ang anak ko sa gulo. Sa gulo ng utak ni Mama. Naiintindihan ko. Ate Michelle, I'm sorry din dahil ikaw palagi ang pinag-iinitan ko. Di ko kasi alam na sa ganitong pagkakataon, kayo lang ni Kuya makakaramay ko. At alam mo naman na nagkaroon ako ng inggit sa iyo dahil kay Mama. Alam mo kasi ate, yung pinapangarap kong paghanga ni Mama, sa'yo niya na ipakita eh. Kapag sa akin, palagi siyang galit. At alam mo bang ginawa niya sa akin? Ano yun? Nung bata pa ako, kapag hindi ko nakakabisado ang mga batas sa Pilipinas, pinapakain ako ni Mama ng hilaw na karne ng baboy. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng obsesyon sa mga hilaw na karne. Kaya pala gustong-gusto mo yung rare steak. Oo ate, yun ang dahilan. Sa pagkakataong ito, nawala na rin ang pagdududa ko kay Natalie dahil nasagot na ang mga tanong ko. Sina Mama at Aling Marta na lang ang nasa listahan ko ng pinanghihinalaan ko. Pero isang gabi, bigla na lang tumawag kay Arthur si Mama at may masamang ibinalita. Oh, Ma. Napatawag ka. Nasa biyahe ako, anak. Uuwi na ako sa atin. Bakit, Ma? May nangyari ba? Ay, Diyos ko, dapat pala pinauwi ko na muna si Aling Marta. Ano kasi anak, si Aling Marta, patay na. May pumatay sa kanya. Ano? Sino nagsabi sa inyo niyan? Saan mo nalaman? Kay Mang Ramon, pinapupunta niya tayong lahat dun na yon. Ma, tumawag na kaya muna tayo ng mga pulis para maimbestiga na agad ang pagkamatay ni Aling Marta. Huwag muna, anak. Sa tingin ko, aswang ang may kinalaman sa pagkamatay niya at hindi tao kagaya ng nangyari kay Princess. Tatawag naman daw siya ng emergency, sabi ni Ramon. Kaya madadala ng bangkay ni Aling Marta sa punerarya. Pero tumawag ako sa inyo kasi kailangan nating magtipon. Hindi ko alam kung anong gagawin, kung anong sasabihin sa mga anak niya. Kailangan ko ang tulong at opinyon ninyo. Baka kasi magbintangan tayo ng mga anak niya. Matatalino ang mga yon at hindi uto-uto kagaya ni Aling Marta. Sige, pupunta na kami dyan. Si Miguel, natawagan mo na ba? Oo, anak. Papunta na raw siya. Ibababa ko na itong cellphone dahil nandito na ako sa atin. Bilisan ninyong pagpunta dito. Sige, Ma. Patay si Aling Marta? Oo. At mukhang pinatay siya ng aswang. Kailangan nating pumunta doon. Dahil kailangan tayo ni Mama. Sasama ako, Kuya. Oo. Lahat tayo kailangang pumunta. Ibig sabihin,
Hindi tagatawag ng aswang si Aling Marta, kung siya mismo ang pinatay ng aswang. Dali-dali kaming pumunta sa bahay ni Mama. At pagdating doon, 3 sasakyan ang naabutan namin. Kotse ni Mama, motorsiklo ni Miguel at ambulansya. Naabutan pa namin si Aling Marta na isinisilid siya sa body bag. Wakwak ang tiyan niya, kaya kumpirmado na aswang nga ang pumatay sa kanya. Mabuti at dumating kaagad kayo. Tinawagan kami ni Mama dahil kailangan nating mag-usap tungkol dito. Dahil hindi na natin alam kung paano sasabihin sa mga anak ni Aling Marta ang nangyari sa kanya. Kuya, may isa pa tayong problema. Ano yun, Miguel? Si Mama nawawala. Nauna siyang dumating dito kasi nang tumawag siya sa akin ay nasa biyahe na siya at malapit na sa bahay. Pero pagdating ko wala siya. Hinanap mo na ba siya? Hinanap ko ng konting beses pero dumating kasi yung mga taong kukuha sa patay. Alangan namang nandun ako sa loob habang nandito sila. At saka ini-interview din nila ako. Diyos ko, ano bang nangyayari? Ganito na lang. Pag-alis ng mga taong ito, tulong-tulong tayong maghanap kay Mama. Baka nasa loob lang siya. Kilala ko si Mama. Kapag sinusumpong siya ng anxiety, ay nagkukulong siya sa loob. Baka ganun ang nangyari sa kanya kanina nung makita ang bangkay ni Aling Marta. Sige kuya. Pagkaalis ng mga taong kumuha sa bangkay, ay tulong-tulong kaming naghanap kay Mama sa loob ng bahay. Parang ang misteryoso ng pagkawala ni Mama. Dahil kahit anong gawin namin, hindi namin siya mahanap. Ano, Arthur? Nahanap mo ba si Mama? Hindi. Nanggaling na ako sa kwarto niya. Hinalugog ko lahat ng sulok pero wala siya. Hindi ko rin siya mahanap. Nanggaling na ako sa rooftop. Kasi baka nandun lang siya at nagpapahinga. Pero wala din doon si Mama. Yung number niya ba? Tinawagan mo na? Baka naman umalis talaga siya kaya hindi natin mahanap dito. Hindi ko nga matawagan ng cellphone niya. Arthur, ilang beses na akong nagdial pero the number cannot be reached daw. Ibig sabihin, patay ang cellphone niya. Kung hindi natin siya mahanap dito sa bahay, ay may iba akong hinala. Anong hinala mo, Arthur? Baka dumiretso siya sa bahay ng mga anak ni Aling Marta. Pero ang sabi niya, kailangan nating mag-usap dito, di ba? Bakit naman siya pupunta doon nang hindi pa tayo nakakapag-usap? Hindi ko alam. Basta kung wala siya rito ay nandun siya. Pumunta na lang tayo doon. Pumayag na lang ako kay Arthur at nagbadali kaming lumakad palabas ng bahay. Pero bago pa kami makarating sa pinto, humahangos na sumalubong sa amin si Miguel. Ano, Miguel? Bakit tumahangos ka? Nahanap mo ba si Mama? Hindi. Kuya pero may isa pa tayong problema. Parang pinagtitripan tayo. Bakit? Yung pinto sa unahan, hindi mabuksan. Parang may nagsara at napakahigpit ng kandado sa labas. Ano? Lahat ba ng pinto ay nakasara? Pati sa mga bintana kuya, wala tayong madadaanan palabas. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng to. Pinaglalaruan tayo. Ganito ha, tumawag na tayo ng mga pulis. Kuya, wala na akong load. Lowbat ang cellphone ko. Pati yung kay Natalie ginamit ko na nga kaso wala ding load. Ano ba yan? Hindi ko pa nadala ang cellphone ko dahil sa pagmamadali. Ate! Kuya! Miguel! Ano, Natalie? Bakit tumangos ka? Nakita ko si Mama sa loob ng basement. Nakatali siya at walang malay. Ano? Kuya, sabi ko sa'yo mukhang may isang tao sa likod ng lahat ng to. Baka mamatay tayong lahat dito. Ganito na lang. Puntahan natin si Mama sa basement. Tsaka tayo gumawa ng paraan para makatakas. May hinala ako na nasa loob lang din ng bahay ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kaya kapag nakalabas tayo, tatawag tayo ng pulis at ipapahuli natin ang walang niyang taong yun. Sige kuya, pero ang problema, mukhang itinago niya ang mga baril o kahit anong matatalim o anumang mabibigat na bagay na pwedeng ipanghampas. Paano kung maunahan niya tayo? Paano tayo lalaban sa kanya? Bago natin isipin yan, puntahan muna natin si Mama sa loob ng basement. Agad akong nagpatiuna sa pagpunta sa basement at sumunod naman sila. Pero pagdating ko doon, nakita ko si Mang Ramon na nakatalikod at parang nakatingin sa malayo.
habang ang aking biyanan ay nakatali ang katawan at nagising na nang makita ako at nagsisigaw. Nang maramdaman ni Mang Ramon ang presensya ko, ay humarap ito sa akin at nakita ko na ang kalahati ng katawan niya ay katulad ng aswang na aso na nagpapakita sa amin. Dito ko na napagtanto na sa lahat ng aking pinaghinalaan, siya pala ang totoong aswang. Mang Ramon? Ikaw ang totoong aswang? Oo, Michelle. Ako ang totoong aswang. Michelle! Si Mang Ramon! Mang Ramon! Ikaw ang aswang? Ako nga. Masyado ba akong magaling o masyadong mahina ang utak ninyo? Nang unang araw na lumipat kayo rito, kasama ninyo akong kumain sa mesa. Dahil tinawagan ako ni Doña Carmen. Walang nakapansin. Yung baril mo, Miguel, sinadya kong hindi lagyan ng bala. Para hindi ako mapuruhan at kinabukasan. Naglib ako dahil sa tama ng bala sa aking braso. At sugat sa ulo na alam kong mahalata ninyo. Ilang gabi akong nagparamdam at ikaw naman, Michelle, ibinibintang mo sa mga kasama mo. Bakit mo ito ginagawa, Mang Ramon? Oo nga pala. Kaya hindi mo ko magawang mapaghinalaan. Ay baka naman iniisip mo na hindi na kita babalikan sa ginawa mo. O kaya naman, hanggang ngayon ay kinakain ka pa ng konsensya. Michelle, anong ginawa mo? Napaatras ako. Naumid ang aking dila at hindi ako halos makapagsalita. May kung anong kuryente na parang gumapang sa katawan at nanghina ako ng sobra. Michelle, anong ginawa mo? Sumagot ka! Dahil ayaw niyang magsalita. Ako na lang magsasabi. 1 buwan bago kayo magsama-sama. Nasagasaan ni Michelle ang anak ko at namatay ito. Pero sa halip na ako ni Michelle ang kanyang kasalanan, nagtago siya at palihim akong binayaran ng pera. Hustisya ang gusto ko pero pinaghula ako ni Michelle kung sino ang totoong may sala. Pwede ko siyang ipakulong pero alam kong madali ang magpiyansa sa mga taong may pera. Para makuha ko ang hustisya sa pagkamatay ng anak ko. Ako mismo ang nagbigay sa kanya ng karma. Ano, Michelle? Alam mo na ang pakiramdam na nanghuhula sa kung sinong pumatay sa anak mo? Oo na. Inaamin ko ng lahat. Pero wag mo silang idamay. Dahil wala silang alam dito. Nagawa ko lang yan dahil natakot ako na baka hindi na nila ako tanggapin. Lalo na si Mama. Hindi idamay? Idinamay mo na silang lahat dahil lahat sila ay pinagbibintangan mo. Totoo ba yun, Ate Michelle? Pinagbintangan mo kami? Ate Michelle, akala ko ba naman... Nagkamali ako. Oo, inaamin ko yon. Ang hirap kasi sa pakiramdam ng mawalan ng anak. Kaya kung sino-sino na pagbintangan ko. Nagkamali ka dahil matapang ang taong kinalaban mo. Nagpayanggaw ako sa kaibigan kong aswang para magawa ang lahat ng ito. Pero ngayon, alam ko na ang pinagsimula ng lahat. Ang totoong halimaw ay ang mama ninyo. Si Miguel at Natalie ay nakagawa ng mga kakaibang bagay dahil sa mama ninyo. Palihim na nagpraktis ng surgery si Miguel para maging magaling na doktor at si Natalie naman. Itinago ang anak at umaalis sa gabi dahil sa takot sa mama ninyo. Lahat yun ay naging dahilan ng paghinala ni Michelle. Pati na rin kay Aling Marta na nagre-ritual dahil gusto niyang maging mas malakas kaysa kay Doña Carmen. Hindi totoo yan. Itigil mo na yan! Inutil ka! Tanggapin mo na ang katotohanan. At itong si Michelle, kaya nagawa niyang pagtakpan ang kasalanan niya ay dahil sa iyo rin. Alam niyang hindi mo siya matatanggap kapag nalaman mo ang kapabayaan niya. Tanggapin mo na sa lahat na nandito. Ikaw ang totoong halimaw! Ikaw! Tama na! Tama na! Tama na! Ngayon, para makalabas na kayong lahat dito, kailangan ko ang dugo ng tao at ang napili ko ay sa
Mama ninyo! Kaya kailangan ninyo siyang ialay sa akin! Hindi. Hindi namin yan gagawin. Malakas na sinuntok ni Arthur ang aswang, pero napakalakas nito at naitulak siya. Sumunod naman si Natalie na kinuha ang paso at inihampas dito. Pero mas malakas ito sa kanya. Sinakal siya nito tsaka ibinagsak sa sahig. Ako naman ay hindi makagalaw at hindi ko alam ang gagawin. Nakita ko naman si Miguel na tumakbo palayo at di ko alam kung saan pupunta. Hindi ninyo ako kayang labanan dahil mas malakas ako sa inyo. Kaya gawin nyo na lang ang iniuutos ko. Nang makalabas kayo rito at nang matahimik na rin ako. Sige! Pumapayag na ako! Natalie, ano ka ba? Nanay natin yan. Nanay? Hindi ko siya naramdaman na naging nanay sa akin. Kaya sa ngayon, Ma, magpakananay ka sa amin. Ikaw mismo magsakripisyo ng buhay mo. Dahil palagi kami nagsasakripisyo para sa'yo. Binuhay mo lang naman kami para tuparin yung pangarap mo. Hindi ka pa na kontento na mayaman si Papa, ha? Gusto mo lahat kami katulad niya? Anak, patawarin mo ko. Alam kong napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Hindi lang basta pagkukulang. Napakalaki ng pagkakamali mo sa amin ni Miguel. Tama na! Tama na! Ako na lang ang magsasakripisyo dahil ako rin naman na may kasalanan sa lahat ng to! Aba, magandang ideya yan. Hindi. Lalabas tayong lahat dito ng buhay. At walang ibang magsasakripisyo sa atin. Sinugod ni Arthur ang aswang habang hawak ang matigas na upuan. Pero mas mabilis ito sa kanya. Sa sobrang lakas nito ay nabutas ang upuan at ang kamay ng nilalang ay saktong sumalpok sa tiyan ni Arthur. Natumba ang aking asawa at sumuka ng dugo. Agad ko naman itong pinuntahan. Pero itinulak ako ng aswang at umibabaw siya kay Arthur at pinagsusuntok ang muka. Si Natalie naman ay walang magawa dahil nangihina pa ito. Nakita kong wala nang malay si Arthur, kaya pinuntahan ko ito at niyakap. Arthur! Gumising ka! Hindi ko kakayanin na pati ikaw ay mawala sa akin! Arthur! Para madala pa nila sa ospital ang asawa mo. Pabilisan na natin dahil nagugutom na ako. Ikaw na mismo ang nagsabi na iaalay mo ang sarili mo sa akin. Sige, pero siguraduhin mo lang na lahat sila ay hindi masasaktan. Hindi, Michelle. Ako na lang. Hindi ikaw ang dapat magsakripisyo rito. Ate Michelle! Wag! Hindi na ako nagsalita at usa nang lumapit kay Mang Ramon habang umiiyak. Hinila niya ang damit ko at ibinagsak ako sa sahig. Umibabaw siya sa akin at tuluyan nang nagbago ang kanyang anyo at naging isang malaking bulas na aso. Inilabas niya ang kanyang pangil kaya napapikit na lang ako. Pero ilang saglit lang, narinig ko ang isang yapak na sinundan ng kaluskos at bigla na lamang natumba ang aswang. Pagmulat ng mga mata ko ay nakita ko si Miguel na may itinurok na syringe sa katawan ng nilalang. Kung gaganti ka, hindi dapat dugo ang kapalit. Pinatay mo ang anak ni Ate Michelle. Hindi ka pa nakontento. Kaya mamatay ka na rin, halimaw ka! Nakawala ako sa katawan ni Mang Ramon at ito ay biglang nangisay sa sahig at bumalik sa pagiging tao habang lumalabas ang usok sa katawan. Ilang saglit pa ay bigla itong nalusaw na parang asido. Ate, nagawa ko. Napatay ko ang aswang. Dahil lang ito sa salin o solution na may asin na ginagamit ko sa pagtitraining. Mabuti na lang at nakatago siya sa kwarto ko. Anak, nakakahanga ka. Iniligtas mo kaming lahat. Ma, nagawa ko, ma. Anak, salamat. Nagawa ko. Proud ako sa'yo. Ate, si Kuya, dali na natin sa ospital. Ligtas na tayo. Salamat, Miguel. Ate, ikaw na bahala kay Kuya. Aalisin kong tali sa katawan ni Mama. Sige. Kita ko ang mga tinginan nila habang inaalis ni Natalie ang mga tali sa katawan ni Doña Carmen. Si Miguel naman hindi makapaniwala sa nagawa niya. Sinikap naming makalabas ng bahay at dinala namin sa ospital si Arthur. Naging maayos naman siya nang madala sa ospital at sama-sama kaming nagbantay sa kanya.
habang siya ay nakakonfine. Mga anak, patawarin niyo ko. Akala ko kasi makakatulong ang pagiging istrikto at malupit ko sa inyo para hindi kayo matulad sa akin na umasa lang sa yaman ng papa ninyo. Dahil mahirap lang ako. Miguel, patawarin mo ko. Dahil gusto kitang maging kagaya ng kuya mo na halos perpekto sa lahat ng bagay. Pinapatawad na kita, Ma. Natupad ko naman ang pangarap mo. Naging matatag ako. At nakapasa na ako sa board exam. Hindi ko alam yun, anak. Congrats at maraming salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Natalie, humihingi rin ako ng tawad dahil yung matagal ko ng pangarap na maging abogado. Gusto ko ikaw ang tumupad. Pero hindi ko inisip ang nararamdaman mo. Patawad, Ma. Dahil na kaya kitang ipapatay. Pero kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang nanay ko. Kaya pinapatawad na kita. Salamat, anak. Patawad din, Michelle. Masyado mo akong ipinilis dahil malapit ako sa iyo nung una at hindi kita tanggap para sa anak ko. Nahirapan ka bago kita magustuhan at ayaw mong masira kaya nalagay sa alanganan ang buhay mo. Naiintindihan ko kung bakit mo yun nagawa kay Mang Ramon at ako may kasalanan. Ang mahalaga po, Ma, na-realize mong pagkakamali mo. Pinatawad na kita bago ka pa humingi ng tawad. Ate, gising na si Kuya Arthur. Arthur, anak ko, gising ka na. Arthur, mahal ko. Gising ka na. Ligtas ba tayong lahat? Oo. At dahil lang kay Miguel, siyang pumatay sa aswang. Ligtas na tayong lahat. Salamat, Miguel. Salamat. Walang anuman, Kuya. Basta para sa pamilya. Lahat kami ay yumakap kay Arthur nang magaan ang puso. Bumalik kami sa bahay ng aking biyanan pagkalabas ni Arthur sa ospital. Wala nang bigat sa dibdib ng bawat isa at maayos na ang lahat. Nakakapanghinayang lang kasi hindi ako nakahingi ng tawad kay Aling Marta sa panghihinala ko sa kanya. Pinuntahan naman namin ang kanyang mga anak at sinabi ang lahat ng nangyari. At mabuti na lang, hindi sila nagalit sa amin. Kami naman ay nangako na habang buhay susuporta sa kanila sa lahat ng pagkakataon dahil si Aling Marta ay matagal ng kasambahay ni Mama. Natanggap na rin ng aking biyanan ang anak ni Natalie, kaya kasama na rin namin ito sa bahay. Si Miguel ay naging ganap ng doktor at kami naman ni Arthur, nagkaroon ulit kami ng anak. Nagbago na ang pagtrato ni Mama kay Miguel at Natalie. Hindi na siya malupit at tinanggap niya kung ano ang kakayahan ng mga anak niya. Wala nang anumang presensya ng aswang ang gumambala sa amin at tuloy-tuloy lang na naging maayos ang aming pagsasama. Sa kwentong ito, mayroon akong isang mensaheng iiwan. Ang halimaw ay hindi lamang si Mang Ramon, kundi kami rin. Si Doña Carmen sa pagiging bulag sa pagmamahal ng sariling anak. Ako sa pagtatago ng kasalanan dahil sa takot na hindi matanggap. At doon ko nakita. Minsan, ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa aswang, kundi sa tao na pumipiling magpakaperpekto kaysa magpakatotoo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Michelle. Sa mga tagapakinig, naranasan mo na bang magtago ng sikreto at mauwi ito sa isang hindi magandang pangyayari? Dahil sa iyong pagtatago, paki-comment ang inyong kasagutan at huwag kalimutang mag-like, subscribe at share. Maraming salamat po.